Tumawag ako doon sa kabilang tangke. Malayo, umatras na sila ng umatras kasi takot na sila. Doon, kami na lang talaga tatlo. Ngayon, ang ginawa ko doon, since matagal na tayo sa serbisyo, marami na tayong experience sa gera, stable pa rin yung isip ko na paano ko ito i-extricate itong dalawa. Ang ginawa ko, first aid muna. Yung damit ng private, pinunit ko, pinumpol ko ng ganyan, pinasok ko sa likod niya. Buo yung damit niya, napasok ko dito. Ang sabi niya parati sa akin, "Sir, mamamatay ako." Sabi ko, "Hindi ka mamamatay, 2 times na ako na-wounded." Ganyan talaga ang pakiramdam sa matamaan. Huwag kang mag-attempt na maghingi sa akin ng tubig kasi i-extricate kita. Mamamatay ka kung mag-inom ka private ng tubig. Ang sabi nung technical sergeant, "Maniwala ako sa iyo, sir, kasi ranger ka." Sabi ko, "Master, senior ka sa akin. Pero basta kung may lalapit na sa atin, marami pa akong bala. Idodraw na natin to. Win or loss ito." Ngayon, nung natapos na akong nag-first aid, kasi dalawa akong bisis bumalik sa tangke, kaya hindi ko sila mabuhat-buhat dalawa. Dahil sa adrenaline ko, hindi ko alam paano ko sila nahila dalawa. Nandyan sa gilid, nung bitawan ko silang dalawa, paputukan ko sa taas. Hawak na naman, takbo. Nung nakarating ako sa building na may mga LRC na, ayun, nasabi ko sa sarili ko na buhay kaming tatlo. Noon, pinirst aid na sila ng LRC. Sabi ko, ang sumalubong sa akin, 10 SRC kasi yung 11, malayo sila. Ibang sila side. So yun ang hindi ko talaga makalimutan. Tinanong ako nung LRC, paano mo yan na-execute yung dalawa? Ang tanong ko lang doon sa ang sagot ko sa batalyong commander at saka kay Sir Castillo, "Sir, ang adrenaline ko siguro, sir, lampas na kung ano yung maximum sa adrenaline, sir. Lumampas pa yung sa akin, sir." "Saan ka dumaan?" Sabi ko, "Dito sa gilid, sir. Hindi nila ako makikita masyado pag dito ako sa gilid, sir. Kasi nandun sila sa second floor, sir. Marinig ko pa yung Allahu Akbar nila, sir." Kaya sabi ko rin sa sarili ko, kung tinatawag nila yung Panginoon nila, tatawagin ko rin yung Panginoon ko. Yun lang. Ginawa ko lahat ng makakaya ko na hindi ko talaga, kahit hindi ko yun sila ka-unit, pwede na akong umalis doon mag-isa. Hayaan ko na sila. Total, hindi ko naman ka-unit. Pero dahil ranger tayo, hindi talaga tayo nangiiwan ng kasamahan kahit anong unit yan. Kaya yung patay na dalawa, may nabuhay doon na isa, yung gunner. Nabuhay pa pala siya pero hindi ko na talaga kaya. Nasabi ko doon, nandun ako sa ospital sa sarili ko kasi nung nandun pa sa area talaga, hindi mo mararamdaman ng takot. Ang ramdam mo, kung mamatay ka, mas maganda pang pumatay. Dadaling ko itong dalawa talaga, hindi ko ito iwan. Nung nandun ako sa ospital, nalaman ko na sumunod yung nabuhay pa pala. Nasabi ko sa sarili ko, hindi naman ako nagsisi. Dahil nakita ko talaga siya, patay na siya. Hindi ko na talaga kaya siyang mabuhatin tatlo at saka patay. 2 patay doon. Nabuhay siya. Ngayon, hindi na rin ako magsisi na hindi ko siya nadala kasi nakita ko talaga, patay talaga siya. Patay na siya. Doon na ako nakaramdam ng takot nung nandun ako sa ospital. Pero hindi yung nawawar siya kasi 2011 pa ako na, wounded na ako niyan. Naalala ko, what if pala kung nung lumabas ako sa tangke, what if kung tinamaan ako doon, hindi malilit yun itong dalawa, 4 sila doon sa loob ng tangke kasi i-assault talaga sila. Kung hindi ako lumaban doon, kusa silang i-assault doon sa second floor. Kasi nandiyan sa second floor, kitang-kita nila, kaya tinatiming ko. Pag mag-volume fire sila, nakaka-cover lang ako ganyan kasi yung taas ng tangke, maano pala yan siya. Bumukas na, malak pala yan, nabubukas yung EPC. Doon na ako nakasan.